Magandang umaga po. Ako si Limuel ng Batangas City. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang nangyayaring kababalaghan sa pamangkin ko na napuruhan sa boxing. Doon po nagsimula yung mga kababalaghan na naranasan niya. Bata pa ang pamangkin ko, 16 anyos pa lamang siya. Nung magkaroon ng paboxing sa amin noong fiesta, isa siya sa interesadong magpalista. Tuto lang ate ko kasi masasaktan lang daw si Amir. Yun ang pangalan ng pamangkin ko. Baka puro pasalang daw ang abutin. Pero si Amir, desidido talaga siya. Hindi naman niya hilig ang boxing. Basketball talaga ang game niya. Pero gusto lang daw niyang maranasan kahit isang beses lang. Nagpatulong pa nga siya sa akin na kumbinsihin ang nanay niya para payagan siya. Napayagan naman siya. Pero dahil hindi naman gaanong nakapag-practice, hindi kinaya ng pamangkin ko ang laban. Napuruhan talaga siya at nanatili sa ospital ng halos 1 buwan. Sinisi ako ng ate ko dahil kinonsinti ko raw. Kung hindi raw siya kinulit na payagan ni Amir, hindi mangyayari yon. Kaya naman todo dasal talaga ako na umokay na si Amir. Voluntaryo na rin akong nagbantay sa kanya sa ospital. Hanggang sa makalabas na siya. Nakonsensya rin kasi ako. Isang gabi, tinawagan ako ng ate ko. Puntahan ko raw si Amir kasi natatakot raw siya. Kung ano-ano raw ang nakikita nito. Pagdating ko sa bahay nila, doon idinitalya sa akin ni ate ang sinasabi niya. Bigla na lang daw sisigaw si Amir at may pinapaalis. Kanina naman daw ay binulungan siya nito at sinabing meron siyang katabi sa kusina habang nagluluto. Pero malinaw naman daw ang isip ni Amir. Sinabi nito sa nanay niya na nabuksan yata ang third eye niya mula nung ma-ospital siya dahil sa boxing. Kasi nakakita na raw siya ng mga hindi nakikita ng tao. Natatakot na ang ate ko. Kaya gusto niya nang dalhin namin si Amir sa albularyo. Pinuntahan ko muna si Amir sa kwarto. Natutulog siya. Pero nagising siya nang maupo ako sa gilid ng higaan niya. Tatanungin ko pa lang sana siya kung totoo ba na nakakakita na siya ng mga multo. Ako ang tinanong niya kung sino raw ang kasama ko. Napatingin ako sa gilid at likuran ko bago ko sinabi sa kanya na wala naman akong kasama. Bigla siyang napabalikwas ng bangon at nanlaki ang mga mata. Hininaan ko ang boses ko nang tanungin ko siya kung ano ang nakikita niya sa tabi ko. Ang sabi naman niya, matandang lalaki na nakasuot ng puting polo. Hindi naman daw ito mukhang multo, kaya akala niya talaga ay kasama ko lang. Humawak siya sa braso ko at sinabi na natatakot raw siya. Tulungan ko raw siya. Tinapik ko siya sa balikat. Sabi ko, kumalma lang siya. Ako na ang bahala. Tapos, inakay ko siya palabas ng silid. Habang palabas kami sa kwarto niya, ay halatang may iniiwasan siya. Pati tuloy ako natakot din kahit hindi ko naman nakikita yung nakikita niya. Nang makalabas na kami, ay isinama ko na siya agad sa albularyo. Kasama rin namin ang nanay niya. Mabuti na lang at ang albularyong napuntahan namin ay marunong ding magsara ng third eye. Naniwala talaga ako kasi simula nang ipasara namin iyon ay hindi na raw nakakita ng kahit anong kakatuwa ang pamangkin ko. Ako si Perry. Ilang beses kong pinag-isipan bago ako nagpasya na ibahagi sa inyong kwento ng kaibigan kong boksingero. Mga amateur boxing lang naman ang sinasalihan niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jared. Magkaibigan na kami since elementary hanggang high school. Hindi na siya nakapagpatuloy sa college, pero nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Suportado ko siya sa pagsali-sali niya sa boxing. Kahit saan,
Basta mabalitaan niya na may boxing nagpapasama agad sa akin. Mahusay si Jared kasi madalas ang panalo niya kaysa talo. Nung nagkaroon ng boxing sa kabilang bayan, nabalitaan niya na malaki raw ang premyo kaya excited siyang nagpalista. Kailangan daw niyang manalo para makuha niya ang prize. Nagkataon kasing kailangan noong maoperahan ng nanay niya. Ang inaasahan ko talaga ay makukuha iyon ni Jared dahil todo practice siya. Kasama pa nga ako sa pagpapractice niya. Pero siguro dahil na rin sa problemang kinakaharap ng pamilya niya kaya hindi siya nakapag-focus at natalo siya. Kasabay ng pagkatalo niya ay sumakabilang buhay naman ang nanay niya. Kitang-kita ko sa mukha ni Jared yung sobrang kalungkutan. Matapos mailibing ng nanay niya ay hindi ko na siya napagkikita. Hindi niya rin sinasagot ang mga text at tawag ko. Hindi pa uso na ng chat hanggang sa nabalitaan ko na lang na si Jared mismo ang kumitil ng buhay niya. Laglag ang balikat ko nung pinuntahan ko ang burol niya. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yun sa sarili niya. Habang nagkakape ako sa lamay ay nakaupo lang ako sa isang sulok. Hinayang na hinayang pa rin ako sa buhay ni Jared. Naglisaw ang mga tao sa paligid ko, paroot pa rito. May sumisilip sa labi ni Jared at meron ding namimigay ng pagkain. Napapaidlip na ako nun dahil wala pa akong tulog mula sa part-time job ko. Nang bigla kong makita ang lalaking nakatalikod at nakatunghay sa kabaong. Kabulto iyon ni Jared at tulad din ng sando na lagi niyang suot. Sabi ko, baka ibang tao yon. Tingin ko lang na siya. Pero hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako. Hindi ko maialis ang tingin ko sa lalaking nakatayo sa harap ng kabaong at nakatunghay doon. Iba talaga ang pakiramdam ko. Nang dumaan sa harap ko ang ate ni Jared, tinawag ko. Itatanong ko sana kung sino yung nasa harap ng kabaong. Kasi sa tagal naming magkakilala ni Jared, syempre kilala ko na lahat halos ng kamag-anak nila, pati mga kapitbahay namin. Pero pagtingin ko ulit doon, ay wala na ito. Kaya hindi ko na rin naitanong sa ate niya. Napahugot na lang ako ng hininga. Ilang sandali pa, naubos ko na ang kape at inilagay ko na sa basurahan yung cup na styro. Nagpaalam na ako sa ate niya, tapos sumilip ulit ako sa kabaong. Nagpaalam din ako kay Jared. Nung nasa pintuan na ako palabas, ay sinulipan ko ulit yung kabaong ng kaibigan ko. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang makita ko na nandun ulit yung lalaking kabulto niya na nakita ko kanina. Sa pagkakataong yon, muli akong nangilabot. Mas matindi kaysa kanina dahil lumingon sa akin ang lalaki at hindi nga ako nagkamali. Si Jared yon, siya mismo. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako, tatakbo o ano ang magiging reaksyon ko. Parang bigla akong nanghina at napaupo na lang sa bangkong malapit sa upuan. Sa dami ng tao roon ay walang nakapansin sa pamumutla at panlalamig ko. Nang muli akong tumingin sa kabaong ay wala na ang multo ni Jared. Umalis akong bitbit ang takot na nakita ko. Dumaan ako sa chapel at ipinagdasal ko ang kaluluwa niya. Siguro ay pamamaalam lang yung ginawa niyang pagpapakita sa akin. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti ang lahat kapag narinig niyo itong kwento na isishare ko sa inyo. Karanasan namin itong dalawa ng kaibigan kong si Lando. Ako naman si Cody. Maraming bagay kaming hindi pinagkakasundoan ng kaibigan kong yun. Pero may isa na dahilan para maging solid yung pagkakaibigan namin. At yun ay ang pagboboxing. Pagdating sa bagay na yun, ay talaga namang magkasundo kami. Isang beses,
May dumating na turista sa lugar namin, foreigner. Mahilig din daw sa boxing at gusto nitong maglaro nun. Magbibigay daw siya ng malaking premyo. Nung mabalitaan namin yon, walang tanong-tanong, hindi na kami nagdalawang isip na sumali. Medyo nagalangan lang ako sa lugar kasi ang gusto ng turistang yon ay gawin ng laban sa dulo ng kakahuyan. May malawak kasing espasyo doon. Sabi ni Mama, huwag daw kaming gagawi doon kasi marami raw maligno doon. Baka mapaglaruan kami. Naniniwala naman ako kay Mama kasi marami na rin naka-experience sa lugar namin na napaglaruan ng mga engkanto nung nagpunta sa dulo ng kakahuyan. Pero hindi ko naawat ang sarili ko sa kagustuhan kong makapaglaro ng boxing kasama si Lando. Nung nandun na kami, ay tinatalasan ko ang pakiramdam ko. Panailing ako rin. Nagulat ako nang bigla akong inakbayan ni Lando at sabi, huwag na raw akong mag-alala. Takot na lang daw ng mga engkanto sa mga kamuo namin. Kahit papano napanatag ako sa sinabi niya, pero hindi pa rin tuluyang nawala yung pag-aalala ko. Kahit ganun ay nagawa pa rin naming ipanalo ang laban. Pareho kaming wagi ni Lando sa magkaibang kalaban, kaya tuwang-tuwa kami. Pero nung gabi rin yun, bigla akong makaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Para bang ang bigat ng katawan ko, mabigat na namamanhid. Nahihirapan akong igalaw ang mga kamay at paa ko. Sabi ni Papa, baka nanakit lang daw talaga ang katawan ko dahil syempre nakipagboxing ako. Pero dati naman akong nakikipagboxing, kahit pa nga natatalo ako ay hindi ganun yung pakiramdam ko. Noon ko lang talaga yun naramdaman. Sabi naman ni Mama, ayan nga raw ba ang sinasabi niya? Baka napaglaruan na ako ng engkanto. Kinontra naman yun ni Papa. Habang nagtatalo sila, ay bigla na lang akong nagduduwal. Tapos yung suka ko, iba ang kulay sa karaniwan. Kulay itim na sobrang lapot. Nag-alala si Mama. Kasi kahit napatignan na ako sa doktor, ay ganun pa rin ang kalagayan ko. Lalo pa siyang nag-alala nang malaman na parehas lang ang nangyari sa amin ni Lando. Magkumari kasi sila ng mama ni Lando at sinabi nito sa kanya na ipaalbularyo na raw kaming dalawa. Naniniwala rin kasi ito sa posibilidad na naengkanto kami ng kaibigan ko. Noong ginagamot na kami ng albularyo, magkatabi kami ni Lando sa upuan. Kinalabit ko siya dahil parang may nakita akong anino sa bandang likuran ng albularyo. Nginuso ko yun sa kanya. Napamura naman ng mahina si Lando dahil nakikita rin daw niya ang nakikita ko. Hindi raw korteng tao ang anino, kundi parang malaking tikbalang. Hindi namin yun masabi sa kanila dahil binilinan kami ng albularyo na manahimik lang at huwag gagawa ng kahit na anong ingay hanggat hindi pa siya natatapos sa ginagawa niyang panggagamot sa amin. Tiningnan ng albularyo ng masama si Lando nang marinig ang mahinang pagmumura nito. Halos 2 oras yata kaming nakaupo ni Lando nang walang kagalaw-galaw at sa mga oras na yon ay lulubog lilitaw sa paningin namin ang kakatuwang anino ng tikbalang sa likuran ng albularyo. Takot na takot ako sa nangyayari pero nagtiwala ako sa albularyo. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at matapos nga ang pag-orasyon nito ay parang unti-unting nahigop mula sa katawan ko ang bigat na nararamdaman ko. Ganon din daw ang naramdaman ni Lando. Paliwanag sa amin ng albularyo na bulabog ang mga engkanto sa nangyaring boxing sa dulo ng kakahuyan at kaming dalawa ang napili nilang parusahan. 2 engkanto raw ang sumama sa amin. Pumasan at dumagan sa amin. Kaya pala ang bigat ng katawan ko. Nang sabihin ko ang aninong nakita namin sa likuran niya, ito raw ang sundo ng 2 engkanto dahil batid ng mga ito na kaya nila silang paalisin sa katawan namin. Hindi ko makalimutan ang pangyayaring yun kasi si Papa naniwala na rin.
Masayang bati po sa inyo. Ako po si Geraldo. Ito pong kwento na ibabahagi ko ay medyo hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam kung naranasan na rin ba ito ng iba. Isa po akong boksingero, pero sa mga pestahan lang at sa ibang okasyon. Kapag may boxing sa lugar namin at mga kalapit na bayan, alam na ng mga taga roon na isa ako sa mga sasali. Sanay na nga sila sa akin. Sanay na rin akong matalo, pero sige pa rin ako ng sige. Ewan ko nga ba, bakit napakailap ng panalo sa akin? Gayong maliit pa lang ako, elementary pa lang nakikipag-boxing na ako sa kalsada. Minsan na nagkaroon ulit ng paboxing sa lugar namin, todo paghahanda na naman. Pinigilan na nga ako ng lola at nanay ko kasi wala naman daw akong napapala kundi sakit lang ng katawan. Pero syempre, hindi ako nagpapigil. Tinuloy ko pa rin kahit ayaw nila. Unang tingin ko pa lang sa kalaban ay kinabahan na kagad ako kasi dihado na naman ako sa laki ng katawan nito. Masasayang na naman ang ilang araw kong pagpapractice. Pero nung natapos na ang laban, nagulat ako dahil nanalo ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang ako basta nanalo, kundi na knockdown ko pa ang kalaban. Pero yung tuwa ko, sandali lang kasi isinugod sa ospital ang nakalaban ko. Hindi ko siya kilala. Naawa talaga ako sa kanya. Lalo na nang mabalitaan ko na parang nakoma yata ito. Napuruhan ko yata. Isang gabi naiwan akong mag-isa sa bahay namin dahil nakipaglamay sina nanay at lola sa kaibigan nila sa kabilang bayan. Hindi ako mapakali dahil biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto ko. Wala naman akong aircon o bintana. Yung electric fan ko, sanay na ako sa mahinang hangin na ibinubuga. Kaya nagtataka talaga ako kung saan nanggaling yung malamig na hangin. Bumangon ako at nagpalakad-lakad sa loob ng bahay. Naisipan kong mamintana para magyosi at nang mawala ang kakaibang nararamdaman ko. Pero lalo lang akong ninervyos nang makita ko yung kalaban ko na nakatayo sa harap ng gate namin. Hindi ako maaaring magkamali. Tandang-tanda ko ang mukha niya. Nagtaka ako, paano niya nalaman ang bahay namin? Nagpunta ba siya rito para gantihan ako dahil sa nangyari sa kanya? Yan yung mga tanong na naisip ko habang tinititigan ko siya at nakatingin din siya sa akin sa bintana. Pero naisip ko rin, kung galing siya sa coma, imposibleng naka-recover agad siya at napuntahan ako. Dahil nga sa mga isiping yun ay iba na ang naglaro sa utak ko. Baka naman patay na siya at bulto na lang ang nakikita ko. Wala kasi siyang kagalaw-galaw. Nakatayo lang siya mismo sa harap ng gate namin at nakatitig sa akin. Gumapang na ang kilabot sa katawan ko. Kaya nagsimulang umatras ang mga paa ko palayo sa bintana. Ibang klase yung takot na umatake sa akin ng mga sandaling yun. Naisip ko rin kasi na baka mamaya ay wala na siya sa gate at bigla na lang nasa likuran ko na pala. Sa takot ay napatakbo na ako sa kwarto at nagtalukbong na lang ako ng kumot. Sa loob ng kumot, tinawagan ko si nanay at sabi ko masakit ang tiyan ko. Kaya kung pwede ay umuwi na sila. Dahil nag-alala sa akin ay agad din namang umuwi si nanay. Pinanindigan ko na lang na kunwari masakit talaga ang tiyan ko. Kaya naman kung ano-ano ang ipinahid doon ni nanay. Tapos nilawayan pa ako ni lola. Ang ikinabigla ko pa, kinabukasan ay nabalitaan kong nagising na yung kalaban ko mula sa koma. Pero hindi pa ito nakakalabas ng ospital. Ibig sabihin ay hindi pa ito patay. Kung ganon, ano yung nakita ko? Hindi naman ako nagkamali. Siguradong sigurado ako na siya yung nakita kong nakatayo sa harapan ng gate namin at nakatitig pa siya sa akin. Kung may nakaranas na nito sa inyo, sana po ay may mabasa akong paliwanag sa comment.
Ako po si Gistoni. Sana ay mabasa niyo rin sa mga tagapakinig niyo ang karanasan ko. Hindi ko alam kung matatakot kayo rito, pero ako kasi mas nanaig sa akin yung lungkot kaysa sa takot sa naranasan ko. Solong lalaki ako sa 7 anak ni na tatay at nanay, kaya hindi ko sila masisi kung ganun na lang ang pagagwardya nila sa akin para maging tunay na lalaki talaga ako. Natatandaan ko pa yung sabi ni tatay na kailangang masiguro niya na barako ako dahil nag-iisa lang akong lalaki na siyang magpapakalat ng apelyido niya. Ang mga pinsan ko kasi puro rin babae sa side ni tatay. Kaya naman maliit pa lang ako ay isinalang na ako ni tatay sa mga kompetisyong panglalaki gaya ng basketball at boxing. Pero aminado ako sa sarili ko na hindi talaga ako barako. Nakumpirma ko yun nung makarasyan ko ang best friend kong si Andy. Siya lang talaga ang naging long time crush ko. Pero dahil nga kay tatay ay hindi ko magawang magladlad. Hanggang dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng malaking laban ng boxing sa lugar namin. Kabado 20 na naman ako dahil siguradong pipilitin na naman ako ni tatay na sumali. Gusto ko sanang magsakit-sakitan para hindi ako makasali. Pero bago pa man ang laban ay biglang inatake sa puso si tatay at sumakabilang buhay na nga. Naghalo ang emosyon ko. Lungkot na nawalan ako ng tatay, pero sa kabilang banda may kaunting saya dahil wala nang mamimilit sa akin na maging barako. At least hindi nalaman ni tatay na tagilid ang lalaki niyang anak, pero sabi ni nanay ituloy ko raw ang laban para kay tatay. Last na raw yun. Pinagbigyan ko ang pakiusap ni nanay. Silang dalawa ng tito ko ang kasama ko nung oras na ng laban. Sobra akong kinakabahan dahil mabubugbog na naman ako sa loob ng ring. Nung nasa ibabaw na ako ng ring, biglang nag-iba ang tingin ko sa mukha ni tito. Naging kamukha ni tatay. Dumagundong talaga yung kaba sa dibdib ko. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko, pero hindi talaga nagbago ang tingin ko. Si tatay talaga ang nakikita kong nakaupo sa tabi ni nanay. Kahit na wala ako sa focus dahil doon, ay nagtataka ako kung paano ko naipanalo ang laban. Nung nanalo na ako, tinitigan ko ulit si tito. Si tito na talaga yon, hindi na mukha ni tatay. Ngunit pagsulyap ko sa di kalayuan, ay nakita ko si tatay na naglalakad ng palayo. Gusto kong sumigaw, tawagin siya, yakapin siya. Pero hindi ko magawa dahil para akong naistatwa sa pagkakatitig ko sa kanya habang papalayo siya. Yung takot na naramdaman ko kanina pagkakita ko sa kanya ay napalitan ng lungkot. Nung nasa bahay na kami, nakita kong umiiyak si nanay. Nilapitan ko siya at sabi ko, "Huwag nang umiyak kasi nanalo naman na ako." Pero sabi niya, hindi lang naman daw yun. Umiiyak siya kasi nakita niya raw ang tatay ko kanina sa karamihan ng mga tao. Tumingin lang daw ito sa kanya at naglakad na palayo. Ewan niya kung namalikmata lang siya. Gusto nga sana niyang habulin pero nawala na raw sa paningin niya. Sabi ko kay nanay, hindi siya namalikmata. Kasi ako rin, nakita ko si tatay.